Good morning, Kat. Good morning po. Today, on the 4th day of August 2024, welcome to your masterclass in marriage and family relationships. This is an advanced course, a training program designed to reduce our social ills. So, since we need leaders, no, we need qualified leaders, competent enforcers of our marriage and family law. We conceptualize this training program for that purpose. Kasi ang bawat generation consists of 40 years. Every 40 years is considered as a generation. Nung makita namin na magpo 40 years na simula nung tayo ay mag People Power Revolution 1980, alala mo kanong year yun? People Power Revolution natin? That was 1986. Tama? Oh, 1986. Yeah. If you count from that year up to now, we are now on the 30th year. So 2 years na lang, 40 years na. Isang generation na yun. 40 years. Kaya yung statistics natin of broken marriages and families, hindi naman yan bumaba. Hindi naman yan bumababa. Never yan bumaba. At ang line graph niyan ay laging pataas. Pataas, pataas. If you check these statistics. Okay? Now, bakit simula doon ako nagbilang? Because this is the period where the Filipinos are well trained, no? Well trained at culturized. Kung sinabing culturized, syempre marami nang naniniwala, marami nang gumagawa. So it became a culture. Naniniwala saan? Gumagawa ng alin? Yung pag-i-insist ng rights. Pag-i-insist ng karapatan. Pag-i-insist na karapatan ko to, without doing yung partner ng karapatan. Ano kaya yung partner ng karapatan? Responsibilities po. Responsibilities, obligation, duties. Laging magka-partner yan. Kasi pag inalis mo yung isa, abuse can happen. Opo, totoo. Walang boundaries eh. Yung duties and responsibilities are supposed to be the boundaries of your rights. Okay? Kaya pag puro rights ang mentality ng tao, never na magagampanan yung obligations. Dahil ang naging paniniwala niya na siya ay laging merong rights given by the law, given by nature, given by someone with authority, someone powerful. So, ang nagpapatakbo talaga sa ating sarili ay mga ideas, mga paniniwala na ipinapasa-pasa sa atin. So kung tayo ay nakakakita ng mga kaganapan or events na may kinalaman sa pag-i-insist ng rights, mag-i-instill sa ating memory, magiging paniniwala siya later on, no? Noong 1986 in-insist natin na may karapatan tayong maging free. May karapatan tayong hindi tayo pwedeng pasukin sa bahay ng basta-basta. May karapatan tayo na hindi pwedeng sipilin yung ating freedom of liberty, freedom to choose, freedom of information, and everything. And all of these are contained in the Bill of Rights sa ating Constitution. Diba? So, ang Bill of Rights ay actually resulta ng mga bagay na ginawa sa mga tao during martial law. Kaya if you study law, doon sa aming law class sa UP, yun ang sabi ng professor namin. Totoo naman, di ba? Na lahat ng mga ginawa
during dictatorship ay binaligtad at nilagay doon sa Bill of Rights na bawal. Bawal kang kumuha ng mga private communications, bawal kang masok sa bahay ng private individual ng basta-basta, etc. Na even yung kotse nga pag ikaw nakasakay ka sa kotse mo, yan ay extension ng bahay mo. Kaya hindi pwedeng basta-basta ka sisilipin doon sa loob ng kotse, titingnan. Karapatan mo na ibababa mo lang ng konti yung salamin mo. At hindi pwede, meron silang, no, yung mga pulis natin, meron guidelines tungkol dyan, paano mag-inspect. Hindi ka pwede basta-basta pagbabain unless may search warrant. Kasi para ka rin nasa loob ng bahay mo No, hindi sila pwedeng basta-basta pumasok without search warrant. And search warrant sa court ay kinukuha after convincing the judge na mayroong sapat na ebidensya para maniwala na mayroong something sa loob ng bahay mo at kailangan kumpiskahin. Okay? So, lahat po ng itong rights na ito ay naging mentality ng Pilipino simula na magsama-sama tayo pabagsakin ang gobyerno noong 1986. Kaya nakita ko yung trending simula nung araw na yon hanggang 38 years now. Ang family sirang-sira. Ang marriage status or marital relationship ng mga Pilipino ay bagsak. Hindi na tayo naiiba sa mga bansang may divorce. Kumbaga, kung gaano kataas yung divorce rate nila doon, halos kapareho lang ng divorce rate natin dito kahit wala pa tayong divorce. Pag sinabing divorce, yung hiwalayan. Divorce is just the word for a legal process. Okay? Kaya halos parang may divorce na rin tayo. Wala nga lang batas. Di ba? Kasi ang daming naghihiwalay yun naman ang meaning ng divorce Separation So, meron ding study sa US na ang divorce rate sa Christianity at divorce rate nila sa gobyerno ay halos pareho lang. Ibig sabihin, kahit na anong knowledge or kaalaman ng couples about sa Bible, about sa design ng Diyos, about marriage, kahit na anong taas ng knowledge nila, hindi nagwo-work sa kanila yung marriage. Hindi effective sa kanila yung knowledge na dala-dala nila o nalalaman nila about sa marriage. Kasi kung naiintindihan din nila yun at ina-apply nila, edi sana hindi sila naghihiwalay. At edi sana mababa ang divorce rate sa Christianity. Mukha mo? Opo. Ayon sa nakita nila sa pag-aaral nila, hindi naiintindihan ng mga Kristiyano yung totoong design ng marriage ayon sa Bible. Kasi halos magkapareho na ng rates. So, here we are, 38 years na, 2 years na lang, isang generation na ito. Hindi natin alam, baka pagtuntong natin ng 40 years and it continues to rise, lalo na may papasok na divorce law. Hindi natin alam, baka in 50 years time, baka burahin tayo sa mapa. Di ba? Kagaya na napag-usapan natin the last time na dami na nagpapasok ang foreigners dito at nag-aasawa ng Pilipina at nangingibabaw lagi ang dugo nila pag lumabas yung baby. Di ba? Marami na ring lahi sa history, sa world history na nawala sa mapa, na bura. Anong reason? Because of immorality and ignorance. Yung kapartner na yun. Because of immorality and ignorance. Okay. All of these are ideas. Because we live in the world of ideas. And pag yung idea na gustuhan mo, in-embrace mo, at in-apply mo sa buhay mo, it becomes what? Kat. Ano po, sir? Pag yung idea
na narinig mo, nagustuhan mo? Any idea about life, about marriage, about your career, about nature, etc. Any idea presented to you, nagustuhan mo, naintindihan mo, then practice mo, it becomes your what? Knowledge. Your philosophy. Ah, Philosophy. And based from that philosophy, diyan nagsisimula kung paano mo i-govern ang iyong sarili sa mga reactions mo, sa mga bagay-bagay. And decisions mo sa bawat challenge na makakaharap mo. Doon manggagaling sa iyong philosophy, yung reaction mo sa isang problema. Doon manggagaling sa iyong philosophy, yung decision mo sa isang pagsubok. Tama? Mali. tama po. Di ba? Kaya whatever information or knowledge na presented to you, these are all ideas na in-embrace natin, minahal natin because nakita natin convenient sa atin and it gives us a pleasant effect. Okay? Any idea that gives pleasant effect to our lives, we embrace it because hindi tayo na-stress. Tama? Opo. Hindi siya destructive sa buhay natin. Oh. Now, ang dami ng philosopher ang lumabas. Ang dami ng ideas presented sa mundo. Pero pag umatras tayo, pabalik, saan paggaling kasi ang ideas na to? Saan nagsimula ang mga ideas na ito? Alala mo yung history lesson natin? It started from the Greek people. It started from Greece, where the three known philosophers came from. Who are they? Socrates, Plato, and Aristotle. Yan ang pinanggalingan ng mga ideas na hanggang ngayon ay ini-embrace ng mundo sa Western world. Pag pinag-usapan naman natin ng Eastern world, meron din sila tatlong philosophers na presented ideas to all of them that they embrace later on because they are siguro effective sa kanila, hindi sila na-stress, humahaba yung buhay nila dahil sa pag-embrace ng idea na yun. And those are from Buddha, Confucius, Lao Tzu, Big Three. Equivalent ng Socrates, Plato, Aristotle sa Western. Western. Okay. Now, for all these philosophies, alam mo ba these people ay nabuhay even before Jesus Christ came? Pag pinag-aralan mo. BC. Oo, nabuhay sila before Jesus Christ came. Nakakatuwa. Oo. And there were parts in the Bible na wala si Jesus Christ. Walang story. Anong age? From 12 years old up to 30 years old. Missing parts of the Bible yan. And there were evidences dahil nga na-curious yung mga archaeologists, na-curious yung mga historians, nasaan si Jesus Christ? From 12 years old to 30 years old. And they discovered evidences that Jesus Christ nakarating sa Japan, nakarating sa China, nakarating sa India para mag-aral. Pinag-aaralan niya pala yung mga sinasabi nitong mga great philosophers na ito. And sa Greek and sa Egypt, nakarating din sa doon sa western part na yan. Now, anong ginagawa niya? Nag-aaral. Yun ang mga discoveries eh. Nag-aaral. Kaya kailangan niya mag-prepare sa kanyang ministry. Kasi by age 30, doon ka lang magkakaroon ng karapatan during Jesus' time to minister, to preach to the people by age 30. So whether may kaalaman ka o wala,
tuntong mo ng 30 years old, pwede na mag-preach. Mapapahiya siya kapag sa dinami-dami ng ideas na alam ng tao, sa dinami-dami na natutunan ng mga tao before he was born, mapapahiya siya pag hindi siya nag-aral. Nahinintay lang niya mag 30 years old siya, tapos wala naman siyang studies na ginawa, mapapahiya siya. Ang tatalino ng mga Pharisees and Sadducees during those times. They are called lawyers because they enforce Moses' law. Kaya sila yung lawyers at that time. Now, what am I saying this? Why am I saying this? Because we live in the world of ideas. Kaya kailangan ko din pag-ingatan yung mga ideas na ito tinuturo ko sa iyo. And these ideas are the result of my almost 30 years. Parang hindi lang 30 years eh. Kasi simula nag-12 years old ako, nagpa-Bible study na ako. Oo, simula 12 years old ako. Hindi ko lang masyadong binobroadcast. I'm studying already, home study. Uso yung home study nung time na yun eh. Papadala ka ng mga questionnaires, tapos sasagutan mo, sasubmit mo sa uli sa kanila. Pag tapos mo na lahat, papadala ka ng certificate. When I reach 12 or 13 years old, parang 13 years old, yes. Pumasok na ako sa formal class, formal study ng theology. So, pinag-aralan namin ng Old Testament. Every class, bawat chapter, dinidiscuss namin. Ganon din sa New Testament. And because I belong to the Mormon Church that time, may mga extra books, aside from the Bible, kaming pinag-aaralan. Sa Mormons, they have this Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearl of Great Price. Lahat yun, nag-aralan ko yun. Because they are claiming that the Book of Mormon is another testament of Jesus Christ. Something na hindi alam ng mundo, na na-discover daw nila, na may pinuntahan pa si Jesus Christ after niyang mamatay sa Jerusalem. Pumunta daw siya ng Amerika. At yung mga naabutang tao doon ni Jesus Christ sa Amerika, sa Western Hemisphere, kasi galing siya sa Eastern Hemisphere, ang mga naabutan niyang tao sa Western Hemisphere ay yung mga Indians, yung mga Aztec, which are also black people or brown people. Okay? So, these are some sort of ideas presented to me also na hindi ko basta-basta pinaniwalaan. Pinakinggan ko lang, inintindi ko, then I validated it also through the Bible and history books. At ang pinakamahalaga, Katrina, pinakamahalaga is to pray for it. Ask the Holy Ghost kung tama yung naiintindihan. Because it was also a commandment to us to seek the Holy Spirit kung tama yung naintindihan natin. And that's the reason why nung buhay si Jesus Christ, lagi niyang sinasabi, I am the truth. I am the truth, the way, and the life. Ano sa Tagalog? Ako ang daan sa katotohanan para mabuhay ka ng mahaba. Ako ang daan sa katotohanan para mabuhay ka ng mahaba. Bakit? Kasi pag may wrong ideas ka, pag may wrong mentality ka, at nagbibigay sa iyo ng stress, iiksi ang buhay mo. Diba? Totoo naman. Totoo naman eh. Anong best example dyan? Kapag naniwala ka na pag pinanganak ka ng mahirap, mamamatay ka na rin ng mahirap. Kapag tinanggap mo yun, talagang hindi ka magsisikap. All throughout your life will be hardships. Until sooner or later, hindi ka na maniniwala sa Diyos. Kasi puro hirap yung dinadanas mo eh. Isisisi mo na sa Diyos yung lahat ng unfortunate incident sa buhay mo. Diba?
Kasi mababasa mo lagi sa Bible, pag nag-Bible study ka, gaganda ang buhay naman pala gusto ng Lord sa atin eh, pero bakit ganito buhay ko? Di ba? Hindi ka na maniniwala. Kaya ang magiging choice mo ay ideas ng mundo. Pag mayroon nagturo sa'yo na, anak, hindi mo madadala sa langit yan. Mm. Huwag ka na magpagod, huwag ka na magsikap. Namatay ka, sa heaven ang punta mo. Doon walang sakit, walang problema. Pwede ka matulog katabi ang leon. Diba? Mm. Ganun yung turo nila. At hindi lang Catholic ang nagtuturo niya. Even the Christian churches today. Na walang pinagkaiba nung time ni Jesus Christ sa mga Pharisees and Sadducees. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? Tinatakpan ninyo, hinaharangan ninyo ang pintuan ng langit sa mga tao para matanggap nila yung tamang klase ng buhay na pinangako ng Diyos sa kanila. Pero hinaharangan nyo, tinatakpan. Imagine that. Napaka-religious people nito mga to, praising God, honoring God, pero ano sabi ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Because nilalayo nyo sa mga tao, yun dapat nila matanggap. Mm. Okay? So here we are, back to present time. Nabuo ang rights and obligations of spouses na hindi naman gaanong naituturo sa atin ng tama ng ating mga lecturers before, mga educators before. Mm. So ngayon, ituloy natin yung discussion dito sa rights and obligations na ito under Article 68 to 71 ng Family Code kung naka-align ba ito, naka-align sa design ng Diyos about marriage. Kaya sabihin na natin na ideas ng Diyos, yung mga nabasa natin sa Genesis, about kay Adan, about kay Eva, about kay Apostle, kay Jesus Christ. Sabihin natin those are ideas, which are totoo naman, di ba? Ideas ito. Pero kung tutuusin, mas effective ang ideas na binibigay ng mismong gumawa ng produkto. Mm. Think about that concept. May produkto ka, halimbawa, Toshiba, TV, nasira, nagka-diferensya. Sino ang mas paniniwalaan mong magbigay ng idea tungkol doon sa nasira mong Toshiba? Siyempre yung gumawa. Yung gumawa mismo. Kasi siya yung designer, siya yung nakakaalam kung paano niya yan ibabalik din sa normal na kondisyon. Tama? The same with other brands, Toyota. Kapag mo ba yung Toyota mo sa Mercedes-Benz? Of course not. They have their individual, distinct design of their own products. So, think about that concept of God about marriage. Ano ang sabi niya sa marriage? Produkto ko yung male, produkto ko yung female. Akin yan pareho. Pag yan nagsama, akin pa rin yan. Hindi yan sa gobyerno, hindi yan sa barangay, hindi yan sa kongreso or whatnot. Hindi nyo sila pag-aari. Pag-aari ko pa rin sila. Kasi pareho silang human beings na nagdesisyong magsama. Kaya ang resulta ng desisyon nila na pagsasama ay sakop pa rin ng aking authority bilang Diyos. Gets mo, Kat? Po, tama yun. Diba? Sakop pa rin yan ng aking authority dahil ako ang gumawa sa kanilang dalawa. Ano man ang maging desisyon nila, magsama man sila, ako ang makakapagsabi kung paano sila magsasama ng tama at hindi may stress. Siya yung creator. Yes. Yes. So the last time, huminto tayo dito sa number 5, no? Right to jointly exercise parental authority over the children. Ngayon, tingnan natin ang number 6. Pakibasa mo, Kat, yung number 6. Right to be supported by the other.
Yan, right to be supported by the other. Paano pagkakaintindi mo dyan? Meron pa sa baba, pakibasa mo. Unless he or she intentionally left the conjugal home or refuses to live there on, or if he or she was driven out of their home. Okay, napakalinaw niyan ha. Talagang kinote ko yan word for word from the family code book. Now, right to be supported by the other. Naalala mo, napag-usapan natin before sa civil code na ang setup before ng marriage, si lalaki ang breadwinner, si babae housekeeper. Sa bahay lang. Opo. Malinaw yun sa civil code. And that civil code was conceptualized since the time of the American occupation. Kaya yung ideas nila about sa setup ng marriage ay binitbit nila dito sa atin. Pinasok nila sa ating batas na nandun sa civil code. Kaya nga kahit 14 and 16 years old pwede na mag-asawa eh. 14 years old sa lalaki, sa babae. Tapos 16 years old sa lalaki. Nilagay nila yun doon sa civil code. Pwede na mag-asawa. Eh, nagtaasan yung annulment cases after that. Oo. Nakikita nila na hindi pala prepared ang mga bata sa pag-aasawa. Kaya in-adjust nila to 18 nung pumasok na yung family code. Okay. Right to be supported by the other. Dito, wala nang pakialam kung sino yung may trabaho o wala. Basta kung yung babae ang may trabaho, walang trabaho si lalaki, karapatan ng lalaki na makatanggap ng suporta sa babae. Oh, imaginein mo to, Kat. Ibang tao, hindi ko gagamitin kayo. Ibang tao. Pero i-compare natin sa feelings mo, na nararamdaman mo. Okay? Na mga kababaihan. Tama ba sa feelings ninyo na yung lalaki ay naghahabol ng sustento sa inyo? Parang hindi. Yes, sabi ko eh. Kasi sa society natin, parang yun ang, kumbaga, namulat tayo doon sa paniniwala na, yun nga, gender, yung mga gender stereotypes ng panahon na si lalaki, supposedly, siya nga yung breadwinner of the family. So, panahon nga, yung mga magulang noon, mas priority, di ba, na pag-aralin si lalaki kasi nga siya yung magiging breadwinner of the family in the future. While si babae, kahit nandyan ka lang sa bahay, kahit hindi ka makapagtapos because aasawahin ka lang din naman, kaya yun, karamihan, mas pina-prioritize talaga ang lalaki na makapag-aral kasi nga siya yung linulook up to ng society natin na bubuhay ng pamilya. Kaya sa question mo, sir, na halimbawa parang yung lalaki yung maghihintay ng sustento sa babae, ito, based on my feelings lang naman. Parang ano siya, medyo new. Hindi naman new kasi may mga clients naman kami na talagang ganyan. Pero majority parang yung sitwasyon dito iba. Apo. Okay. Okay. Yung sinabi mo na yan, na naging culture, naging paniniwala, simula nung pinanganak tayo, naabutan na natin, blah, blah, blah. All of these feelings are born out of our natural feeling. Na hindi natin inimbento yung feeling na yun na, teka muna, lalaki ka, ikaw dapat mag-provide. Di ba? Hindi natin pinag-aralan sa college yun. Na dapat ganun. Di ba? Kahit anong courses sa college, hindi mo maririnig yan sa professor na lalaki dapat ang sagot. Magpo-provide. Walang ganun. Hindi nila kaya sabihin yan. kasi debatable eh, di ba? Oo nga.
Pero i-compare mo sa what you feel naturally na hindi mo control among o along the other women na nag-asawa, na naging nanay at tumanda who expresses the same feeling. Oh. Hindi Mm. natin invento yun eh. Hindi natin control. Pero bakit natin nararamdaman Mm. na dapat si Natural. lalaki? Natural. Diba? Yes, it's natural. Oh, you see? Kaya, ayan yung naka-template sa katawan natin eh. Ganyan tayo dinesign ng Diyos eh. Kaya magugulat ka, why do we feel that way? O even yung pagtatago ng pera ng mga babae, na pera mo, pera nyo lang. Pera ng husband, pera nyo rin. Why do you feel that way? Di ba? Wala pang scientific studies na kumukontra dyan kung bakit nararamdaman ng babae yan. Wala pa. Hindi natin makokontra ang natural design. Kasi yun ang design ng produkto. Pag tayo ay nagsalita outside the design, that is called opinion. Okay? Ano yun, sir? Pag meron tayong sinabing bagay, outside or beyond the true design of the product is called opinion. Yes, po. Okay? Opinion. Opinion ang tawag doon. Kapag meron tayong mga sinasabi pero wala doon sa design ng manual, ng produkto, ang sinasabi natin ay Opinion. opinion. Tama. Okay? Oo. Opinion tawag doon. So, bakit may feelings tayo gano'n? Hindi natin makontrol, hindi natin mabago. It is because of a natural design ng marriage. That you will surely feel that way the moment na nag-asawa ka. And that's the reason why hindi kinuha ng Diyos yung babae sa lupa na pwede naman niyang gawin. Saan niya kinuha? Sa tadyang ng lalaki. Bakit sa tadyang ng lalaki? Binuo ang babae. Para maintindihan daw natin later on, pag nabuksan yung ating kamalayan, lalo na ng mga kalalakihan na nag-asawa, na yan ay kinuha sa katawan mo. Yung babaeng yan ay galing sa katawan mo. Dahil wala namang pumilit sa iyo mag-asawa ka. Pero siniguro ng Diyos, at the moment nagdesisyon ka mag-asawa, kagaya ng ginawa ni Eva at Adan sa Garden of Eden, yan ang magiging consequences. Makakaramdam yung babae na parang baby, na gusto lagi siyang inaasikaso, gusto lagi siyang pinapamper, gusto lagi siyang binubusog, gusto lagi siyang pinapatawa, kaya gustong-gusto niyo yung mga lalaki, pinasasaya kayo eh. Di ba? Tama? Oo. Gustong-gusto niyo yung mga lalaking protector, yung inaalalayan kayo sa paglalakad. Oo. Hinahangaan niyo yung mga lalaking may direksyon. Gustong-gusto niyo yung mga lalaking lagi kayong binubusog, lagi kayong hindi kinakalimutan, inaalayan, hindi pinapaiyak. Di ba ganun ginagawa natin sa baby? Hindi pwede magutom ang baby. Kailangan natin pakainin kagad. Kung hindi pagkain kailangan niya, baka attention. Di ba? Oh. Hindi siya pwedeng matumba. Hindi natin hinahayaan masaktan ang baby. Eh di ba, the same feelings that you have? The woman, all the women na nag-asawa, na kahit ikaw, mapapatunayan mo, you have the same feeling? Oo. Di ba? Oh, ganun kalalim ang paliwanag dapat. Every time magtuturo tayo ng marriage sa mga couples, para pumasok sa utak ng lalaki na, uy, baby ko nga ito, iingatan ko tong baby ko. Galing sa katawan ko tong babaeng to. Hindi ko siya sasaktan, hindi ko siya sisigawan. Dahil kahit sa bata, bawal sigawan ng bata. Nasa Bible yun. Di ba? Narinig mo ba yun? Wag maging harsh sa mga bata. Wag
Nyo silang, pag naging harsh ka sa bata, madi-discourage yan, sabi sa Bible. Hindi na yan magsisipag sa buhay pag naumpisa ng batang-bata kung ano-ano pagsasabi mo negatibo sa kanya. Mm. Magkakaroon ng doubt yung bata about himself. Sino ba ako? Kasi ang baba ng tingin nila sa akin. Mm. Oo. Bawal maging harsh sa mga bata. Bawal magsalita ng negatibo sa bata. From the Bible pa lang, nag-uumpisa na yan, instructions na yan. Mm. Hmm. Doon galing yan. Even yung the rights of the child by the Ah. United Nations. Galing yan Mm. lahat doon sa Bible. Hindi yan galing sa kanila alone. Oo. Quoted from the Bible yan. Pinaliwanag lang nila ng maayos. Oo. Specifically, Hindi sa hinimay-himay. isa lang. Mm. Oo, hinimay. Hinimay-himay. Yes. O, di ba? So, here comes our law. Mm. Telling the husband and the wife to support each other. Pag merong nangailangan na husband, supportahan mo yan, misis, yung husband mo. Ikaw magtatrabaho. Now, paano kung naging lumpo na si husband? Pagka sinabi natin lumpo, unproductive, or can be physically unproductive also. Tomorrow Uh, tayo. wala nang alam gawin. Mahina ang loob. Pag mahina ang loob ng husband, unproductive pa rin ang tawag dyan eh. Mm. Kasi walang napoproduce. Di ba? Mm. Hindi naniniwala sa sarili niya eh. Na kaya niya mag-repair ng cabinet. Hindi naniniwala sa sarili niya na kaya niya maging mason o maging karpentero man lang o maging welder man lang. Oh, hindi naniniwala eh. So, Mm. saan galing problema niya? Doon sa kanyang idea. Mm. Ako mo. Doon galing sa kanyang paniniwala. Kaya napakahalaga sa bawat nag-aasawang lalaki na maniwala muna sa sarili bago mag-asawa. Oo. Kasi Kaya nga, kaya nga may mga topics din on self-awareness. Kasi importante na alam mo muna yung sarili mo. You know your strengths and your weaknesses. and your ability Yes po. na dapat mong paniwalaan. Mm. Yung ability naman, nagsisimula yan sa pagkabata pa lang eh. Yung bang mapapansin mo yung bata, parang nahihilig kumanta. Yung bata parang nahihilig mag-drawing. Yung bata parang nahihilig sa ganito. Mapapansin na Mm. magulang yan eh, di ba? Mm. Kaya pag hindi yan winork out ng parents, hinayaan lang, hindi madidevelop sa bata yun. Kasi walang suporta eh. Oo. Tama ba itong ginagawa ko, mommy, daddy? Di ba? Mm. Requirement yun. Ayon sa pag-aaral ni Eric Erikson. Requirement yun. Kailangan yun ng bata para ma-develop yung kanyang tiwala sa sarili. Oo. Napag-aralan niyo ba yun kay Eric Erickson's 8 stages of personality? Opo. Oo. Na pag may stages ka na in your development na hindi masatisfy, magkakaproblema ka talaga in the future. Yes. Kasi hindi mo kailangan pagdaanan mo talaga 'yun. And at the same time, kailangan mo ma-survive. Yes, ma-survive. Yes. Yan ang findings ni Eric Erickson. Mm. Kahit yung buhay ni Eric Erickson, sinubaybayan ko eh, tinignan ko eh, kung saan galing yung authority niya para magturo eh. Mm. Credible siya. Oo. And if you read psychology books, he is the most cited psychologist in the 20th century. Mas Oh. laging nire-refer yung studies niya sa lahat ng psychologists na nabuhay after him. Most cited, sabi ng books dito sa likod ko. Di ba Diba? yung trust versus mistrust, Yeah. ganyan. Oo. Ganito kalalaki mga psychology books namin dito. Oo nga, lalaki. Nagtsatsagaan namin basahin yan.
pa, oh. Oo nga. Punong-puno. Grabe. Punong-puno ng kaalaman. Sobra. No new ideas under the sun. Ako dito, Mark Twain, American philosopher. Kaya yung mga ideas na naririnig, nababasa, natatanggap natin today, ay mga ideas na napag-aralan na rin before noon. Oo. Mm-mm. Okay? In-empower lang ng psychology. In-empower lang ng science. Mm. Mm-mm. Kaya psychology before is only a branch of philosophy. The studies of the human behavior. Mm-mm. Di ba? It's only a branch of philosophy noon, yung psychology na yan. The studies of human behavior. Nakatutok kasi sa human behavior eh. Yung why people do such thing. Di ba? Oo. Oo. Why people react that way. That is psychology, which is only a branch of philosophy before. Pero nung nilagyan na ng pag-aaral, hinalis siya sa philosophy, naging science. Mm. Mm. Kasi yung philosophy, nakita ko yung difference. Ang philosophy kasi base sa experience ng tao. Oo, oo. Kaya siya naging philosopher. Okay? Now, psychology, base sa pag-aaral. Mm. Okay? Oo nga. Now, balik tayo dito. balik tayo dito sa karapatan ng bawat isa, maging ang lalaki na humingi ng suporta. Alam mo bang may tumawag sa akin? Alam mo ba, Kat, may tumawag sa akin 2 days ago na ganitong Oo. sitwasyon? Lalaki, tumawag sa akin. Sir, tumutulong ba kayo sa mga lalaking hindi sinusuportahan ng asawang babaeng OFW? Nawindang ako sa tanong eh. Bigla akong nawindang Oo. eh. Imagine mo to, lalaki tao, ahabulin yung asawa niya. OFW, nagpapakahirap, nagpapakapawis, nagpapagod sa ibang bansa. Oo. Maghahabol ng sustento. Ang lakas ng katawan, hindi magtrabaho dito. Oo, tinanong talaga sa akin kung saan daw siya lalapit. Kasi sinabi ko, hindi eh. Oo, oo. O di ba, napaka tanga naman ang opisina namin. Totoo. My goodness. Baka maging, kung yun ang advocacy namin, okay mga husbands, punta kayo dito sa opisina namin, hindi kayo sinusuportahan ng asawa niyo babae, tutulungan ko kayo. Oo. Napakatanga ko naman noon. Oo nga. No, sigurado, ibabash ako ng buong Pilipinas. Di ba? Oo. Sigurado yan. My goodness. Now, unless, kailan daw nawawalan ng karapatan suportahan yung asawa? Unless he or she intentionally left the conjugal home, umalis. Oo. Siya may gusto, hindi naman siya pinalayas. Umalis kusa, hindi siya entitled sa suporta. Oh. Okay? Anong klaseng suporta? Lahat ng klaseng suporta, emotional, mental, financial, psychological, etc. Mm. Kumbaga, mawawalan ka na ng rights to claim for that. Oo. Hindi na siya magiging obligasyon ng asawa. Kusa ka Talaga. umalis eh. Oo. Oh. Mm. Kasi 'di ba sa ano din natin, sa bagay yung asawa. Oo nga, may mga cases din kasi kami sa office na mag-asawa, pero Mm. dahil na-experience ni babae yung pang-aabuso ng asawa, either Mm. physical abuse Mm. or sexual abuse, Oh. syempre, aalis si babae. Mm. Pero the babae still asking for Support. support. Oo, from the husband. Oh. Parang gano'n, medyo mahirap din. Oo nga. Base sa pinag-aaralan natin ngayon. Ipabasa mo sa kanila yan. Nasa family code yan. Pag kusa kang umalis, hindi ka entitled sa suporta. Oh. Mm. Pag hindi ka pinalayas, hindi ka entitled. Pag kusa kang lumayas, hindi ka entitled sa suporta.
Very clear. Kaya lang, nahihiya tayong ipatupad ito kasi naaawa tayo. Oo. Oo. Probably, amo. Oo, 'di ba? Naawa tayo eh. Mm. Or refuses to live their own. Ayaw niyang tumira doon, ayaw niya mabuhay doon, ayaw niya. Kasi may right yung husband mo to live with you. Nandiyan number 2, right to cohabitation. Oo. Mag-go Kukontra eh. Kukontra kasi dito sa right to cohabitation. Oo, oo. Hmm. You cohabit and you will enjoy your support. Oo. As simple as that. Hmm. Kaya ito yung mga kailangan munang baguhin ng mga divorce advocates na yan bago sila mag-push through ng mga divorce na yan. Bawal pala lumayas ng bahay. Di ba? Hmm. Or if she was driven out of their home. Kapag driven out, pinalayas, doon siya magiging entitled. Okay. Hindi kusa, kundi pinalaya siya. Oo. Oo, hindi ko na gusto na kasama ka. Oo. You are Okay? entitled for the support. Yes. Pinalayas siya eh. Ayaw niya umalis. Entitled siya sa support. Pinalayas mo eh. Okay. Oo. Okay? Logic lang eh. Common sense lang, di ba? Oo. Now, nasa 6 rights na tayo. Kanina right. Punta natin yung 7th right. 7th right. Pakibasa mo, Kat. Right to be loved and be comforted. Karapatan mo na mahalin at i-comfort. Dahil, kailangan din daw yan ng husband. Hindi pwedeng one-sided lang. Sabi, ng babae lang i-comfort. Kaya i-comfort din yung husband kapag depressed. Oo. Pag malungkot. Malungkot. Okay? So, dito, wala akong makita ng problema. Sige, bigay mo rin sa husband mo yun. Kailangan niya yun eh. Kailangan niya ng confidante, kailangan niya ng advisor din sa panahon na siya ay down. Okay? Kaya doon nagkakaroon ng magic sa pagsasama. Yung pangangailangan ni lalaki na comfort ay kailangan ding ibigay ng babae. Pero hindi ito permanente. Hindi permanente na yung lalaki ay laging depressed. May problema na tayo doon. Oo. Diba? Oo. Yung bang lagi naghahanap ng attention si lalaki, tapos tatakutin ka pa, magpapakamatay ako, pag hindi ka nakasama sa akin. Di ba? May mga ganun lalaki, Oo. tinatakot yung babae ng kung ano-ano, para lang laging sumama at pansinin siya ng babae. Di Oo ba? nga. Oo. Yan yung lalaki may personality disorder. Anong tawag sa disorder na ganyan? Parang attention seeker, ganun. Ano ba yan? Anti hindi naman narcissistic eh. Kabaligtaran yung narcissistic eh. Basta mayroong disorder yung lalaki kapag gaganyan, naging madalas na seeking attention from the woman. Kasi magiging problema din sa inyo yan eh dahil may natural feeling ka din, Kat. Opo. Mapapagod ka din kung laging ganyan. Oo. Kasi it goes against your natural feeling na dapat magpakalalaki ka. Di ba? Oo. Pinag-aralan mo rin ba yun sa college na dapat magpakalalaki yung lalaki? Oo, siyempre. Hindi naman pinag-aralan sa college yun, di ba? Mm-mm. Pero you feel something like that naturally. Naturally. Parang laging sinasabi yan, laging linya yan ng mga babae na
Ikaw yung lalaki, ikaw dapat yung mas ganito. Di ba? May feelings kayo na natural, hindi nyo invento. Oh, expecting the man to stand up on his own, be decisive. 'Di ba? Kapag nga kinukonsulta pa yung nanay, hindi kayo matutuwa eh. Mama's boy, ganun. Oo, ano ba naman lalaking 'to, 'di ba? Pag desisyon, tanda-tanda na, tatanungin pa nanay niya. Oo, oo nga. And Oh, hindi hindi naman yun pinag-aralan. Wala naman yun sa libro. tama. But, Marunong ka na sumagot ha. 'Di ba? Oh, right to be loved and be comforted. It only happens, it should only happen to a man occasionally. Pag may reason, may dahilan, mm-mm. 'di ba? Kapag yung depression ng lalaki ay walang dahilan, nagpapapansin na lang, eh iniiwan talaga ng mga babae yan. Imbis Oo. na imbis na kayo kasi yung pinapansin, kayo yung nila-love, kayo yung kino-comfort, siya yung laging gusto ng love and comfort, which is baligtad, which is Mm-mm. unnatural. Oh. Kasi doon din papasok yung, alam mo, na-depress si husband. Doon papasok yung helper sa eksena. Help nga eh, helper. 'Di ba? Napag-aralan natin last time. Mm. Helper means ezer. And yan ang kinabit ng Diyos sa babae. Kaya yung word na helper only comes when the man is in urgent need. Amo. Yes po. Ano yung mga urgent need ng lalaki? Yung nagpo-produce ng sperm yan, kailangan i-release. Okay? Mm. Eh, hindi naman yan araw-araw eh. May Di ba? potential yun kung araw-araw. Oo, may problema na kapag araw-araw, di ba? No? Ayon sa pag-aaral ng science, every 2 to 3 days, normal yon, normal level. Every 2 to 3 days. Oh, kapag araw-araw, hindi yon normal. Oo. Okay. What else? Helper. Ibig sabihin, sa oras ng pangangailangan mo lang, tatawagin yung helper mo. Ano pa? Nagipit si lalaki. Kanino uutang? Pwede sa wife na nag-iipon ng pera para sa kanya lang. Mm. Di ba? Oh, nalungkot si lalaki, na-depress si lalaki. Kanino tatakbo for guidance and counseling? Asawa. Kanin sa asawa, di ba? Oo. Oh, kaya importante rin maging qualified kayo sa pagka-counsel sa husband. Eh. Oh, hindi pwedeng sasabihin mo lang sa husband mo na kaya natin 'to. Hindi pwede puro kaya, kaya lang. There must be Oo. something sensible na marinig sa'yo yung husband mo. Kaya yung mga GRO sa club, tinitraining din yan eh kung paano mag-entertain ng customer. Alam mo ba yun? Tinitraining yan kasi pag wala silang training na nagpapayo kunyari sa customer, no? Pag wala silang training na gano'n, sino pupuntang lalaki doon? Oo. Hmm. Hindi pupunta yung lalaki doon para uminom lang. Kailangan din nila ng kausap. Pag hindi ka magaling na advisor, eh sa GRO maghahanap yung husband ng counseling. Okay? Hmm. Sa iba. Okay? Sa Na iba. supposedly sa wife. Yes. Oh, turo mo din yan, Kat, sa mga couples mo. Okay? Right to be Opo. loved and be comforted. Now, the natural design is hindi normal sa lalaki na lagi naghahanap ng love and comfort. Okay? Hindi normal yun. It should only be on occasional basis. Yun yung normal. Okay? Sa babae, yun yung normal. Sa inyo normal yan. Yung love and comfort. Di ba? Oo. Oo. You are seeking to be loved and comforted every day. Di ba? Kat? Mm. Totoo. Normal yan sa babae. Yeah, every day. Parang, everyday.
Oo, nandun. Hinahanap-hanap. Yes, nandun yun sa sinabi ng Diyos kay Eva. Your desire will always be to your husband. Yung binasa natin. Oo. Pangatlong effects ng pag-aasawa yun. Ano yung pang-apat na nabasa natin? Alala mo? Ano ba yun? He will rule over you. Mm. Genesis 3:17. Okay? He will rule over you. Yes. Number 8. Okay, basa mo, Kat. Right to jointly fix the family residence. Ano sa Tagalog yan? Karapatan na parehos ayusin yung pamilya, yung pagpapamilya. Yung buong tahanan. Oo. Okay, karapatan na ayusin ang lahat ng problema ng buong tahanan, family Mm. residence. Kasama na dito ang pagre-repair, yung mga minor things na pwede niyo pagtalunan, 'di ba? Mm. Oh, bakit ganyan yung kulay ng kurtina gusto ko black tapos white yung kinabit mo, 'di ba? Oo. Mga simpleng bagay na pwede pagsimulan ng stress kasi yan pag naipon ay sumasabog, Oo. 'di ba? Kailangan magkonsultahan sa isa't isa. Honey, okay sa akin yung brown. Okay din sa yung brown. Something like that. Oo. Di ba? Para walang sumbatan later on. Yung mga kurtina nga, ibang kulay gusto ko pero di mo kinonsulta Di Totoo ba? yan, sir. Oh, relate ka ba? Oh, kailangan. Nakarelate. Nakarelate. Basta wala ko alam dyan, ha? Tuturo lang ako ng tama, ha? Right? To manage the household. Oh. Hinimay-himay talaga ng family ko dito. Okay? Opo. This is not against this article is not against itong number 9 is not against the design of the marriage. Kailangan nyo maging isa sa desisyon. Di ba? Pagdidesisyon. Para walang sumbatan, walang stress, walang argument. Number 10. Kabasa mo, Kat? Right to exercise any legitimate profession. Okay. Tagalogin mo. Karapatan na magkaroon ng maayos na propesyon. I-exercise. Kumbaga, gampanan yung kanyang profesyon. Isa Halimbawa, din ang problema ng mga couples. Kasi tama ba yung pagkaintindi ko nito na parang may ibang lalaki na mas pinipilit yung asawang babae na wag kang magtrabaho, wag mo nang i-exercise yung natapusan mo kasi dapat dyan ka lang sa bahay at mag-alaga ng mga anak. Tama ba yung pagkaintindi ko? yeah, may mga lalaking ganyan. Majority. Lalo na Yes. kung good provider naman siya. Opo. Yung kita niya, yung profits niya alone as a husband can answer all the needs of the entire household. Opo. Okay? Kasi kailangan na ng katuwang, helper ng lalaki to manage the home habang siya ay wala. Di ba? Lumalaki yung pamilya, lumalaki yung gastusin, kailangan may nagmo-monitor ng gastusin sa bahay. Oo. Okay? Now, itong number 10 na to, the right to exercise any legitimate profession, ay lalong na-discuss sa isang Supreme Court case. Hindi ko lang maalala yung case number at yung parties, pero malinaw sa aking memory yung nabasa ko. May isang doctor at engineer na nagpakasal. Masaya ang kanilang pagsasama for so many years. Until one day, sabi ni wife na doctor sa kanyang husband na engineer, gusto kong mag-practice sa Bicol. Nandun yung aking mga kababayan na kailangan ng aking specialization. Doon na ako titira. Sabi naman ng husband, teka muna, engineer ako,
Marami akong project sa Maynila. Kailangan kita bilang asawa at bantay sa mga anak natin. Dito ka sa Maynila. Hindi ka pwedeng magdesisyon tumira sa Bicol para lang sa iyong mga constituents. Ang sumunod na eksena, dahil hindi sila magkasundo, si wife na doktor ay nag-file ng kaso sa korte para bigyan siya ng karapatan na i-exercise yung kanyang profession na legitimate naman doon sa Bicol. So, nag-hearing sila at umabot sa Supreme Court yung kaso dahil pinaglalaban ng lalaki yung kanyang karapatan na sinabi din sa family code na right to cohabit. Sawa kita, dito ka dapat sa bahay natin. Kailangan ka ng ating mga anak. Kaya karapatan nating dalawa na ayusin ang ating tahanan na hindi magkawatak-watak dahil sa kawalan ng guidance nating dalawa. Okay? Now, natalo siya sa Court of Appeals, inapilan niya sa Supreme Court. No, sino natalo? Si husband. Dahil sabi nga naman dito sa family code, meron karapatan daw si wife doctor mag-exercise ng kanyang profession bilang doktor. So, anong sabi ng Supreme Court? Tama ang RTC, tama ang Court of Appeals. Karapatan ng asawa mo na exercise ng kanyang profession bilang doktor. Dahil nangangailangan or kinakailangan siya ng kanyang mga constituents, ng kanyang mga kababayan. So natalo yung husband. Ano sa tingin mo ang nangyari sa marriage? Kat, ano sa tingin mo nangyari sa marriage institution? Wala. Parang hindi talaga sila magkakasundo kung ganun. Ang marriage maghihiwalay talaga at maghihiwalay kung ganun. Kaya nga, at walang lalaking magkakagusto na mayroong babaeng hindi sumusunod sa kanya, na hindi nagpapasakop sa kanya. Iyon. Hmm. Kasi babalikan natin yung pinag-aralan natin, the man, yung lalaki, yung nagmamanage, nagli-lead ng family. Will rule over you. Will rule over you. So let your husband decide. Wait lang po. Kaya lang sir, parang conflicting to sa natin sa Vausilo. Kasi under the law naman sa RA 9262 natin, naka-saad doon yung economic abuse. Yung definition nun, yun daw na pag halimbawa walang financial support or winidraw ng lalaki yung financial support sa babae, economic abuse yun. As well as kung si lalaki hindi niya ina-allow na magtrabaho or i-exercise yung profession ni babae, pwede din yung economic abuse. Pero ngayon sa uusap tayo, medyo naging clear sa akin na kung naman lang hindi kaya ma-provide ni lalaki ang lahat ng needs ng pamilya. Kasi in that case, magkaiba yung wait lang po. Magkaiba yon kasi kung syempre yung babae magtatrabaho siya kung hindi sapat yung kita ni lalaki. Pero kung sapat naman, why the need? Ganon. Oo nga. Di ba? Kusa ka lang naman susunod eh. Kung makita mo, kaya naman ng mister ko yung aming pangangailangan, why not? Di ba? Bakit hindi ako susunod? Mas gusto ko nga lang sa bahay na lang ako. That's how you feel. Di ba? Pero may pang babae kasi sir na ano bang tawag dito? Yung mga career woman. Merong ganun talaga. Yes. Sabihin natin, kaya naman, able naman to provide all the needs ng husband nila, hindi mabitawan yung career. Siguro dyan magkakaroon talaga ng problema. Kasi merong nasa-sacrifice. Yes po. May mga batang naghahangad ng time, attention ng mother.
Na kailangan nila ma-survive according to studies of Eric Erickson din na dapat before 12 years old ang bata, ma-discover na niya kung sino siya, magkaroon na ng believe sa sarili niya yan. Alam na niya kung ano siya balang araw. Mm. Mm. Kaya hindi naman ako kontra sa career woman, pero yung husband pa rin ang kailangang sige, maging fruitful para everything will be answered. Oo. Mm. Everything will fall into place pag si husband nandyan sa kanya yung hinahanap sa pagiging husband. Yes. Can rule over the family, can manage the family, can Oo. provide all the needs of the family. Yes. Yun naman talaga dapat. Kasi yun ang design ng marriage. Here comes the ideas of men, ideas ng gobyerno. Kapag pareho daw nagtatrabaho, 2 tax yung makukuha ng gobyerno. Oh. Kaya nga pag pinakialaman natin ang design ng marriage, the family will suffer. Oh. Pag pinakialaman ng Estado, kung paano dinesign ng Diyos yung kanyang produkto, the family will malfunction. Yun nga. Magsikap ang lalaki, ma-discover kung sino siya, how to become fruitful before he multiplies, and everything will fall into place. Gaya ng sabi mo kanina. Oo. Totoo yun. Yes. Kaya, siguro mas maganda talaga na ready ang lalaki. Yes. Ready sa 3 aspeto ng kanyang pagkatao. Ano yun? Psychologically, Financial, physically, financially, at kasama dyan ang spirituality. yes. Mm-mm. Because a man without spirituality is a dangerous man. Mm-mm. Next, number 11. Bibilisan na Right, natin. right to give and receive moderate gifts to and from each other. Dinikta, Talaga, pala oo. to. Dinikta ng batas yung pagreregalo sa isa't isa. Oo. Dinikta na ng batas yung pagreregalo. Kasi pag mayaman, merong regaluhan ng condominium, yung kanya asawa, or kotse, di ba? Lifestyle of the rich and famous ang mga basis nitong ano na to, provision na to eh. Oo. What else? 12. Right to retain the ownership, possession, and administration of their exclusive separate properties. Yan, may karapatan daw ang isa sa inyo, kung naman namana ninyo before the marriage, karapatan nyo i-dispose siya kahit walang consent si asawa. Oh, kung ano Okay? yung mga namana mo. Yes. Magkakaroon lang na, ano Kat? Kailangan i-dispose yung mga namana mo or you have the right na sa'yo yun before the Yes. marriage. Ikaw lang Yes. yung may pagmamay-ari nun. Yes. Yan. Okay. Hindi yan galing sa pagsisikap yung dalawa bilang mag-asawa eh. Hindi, oo. Oo, kasi nga maraming nag-aasawa na hindi nagpi-prenup agreement. Kaya Oo, talaga. di ba? Naging Republic Act ito eh. Siniguro nila na ito ay naka-separate Republic Act. Nandun sa ibang slides ko. Okay, kahit wala kang consent, ibebenta niya yung kanyang mga pag-aari before kayo kinasal. Kasi sa gobyerno, pag nag-transfer ka ng property, lupa, hahanapin ng Register of Deeds yung marital consent. O, kung hiwalay na, matagal na, paano niya hagilapin yung ex niya? Hihingan pa siya ng pera noon para lang pumirma. Dahil dyan, sa dami ng kasong ganyan, na matagal lang hiwalay, hindi mabenta yung property, may mga naglabi sa Congress para gawin siyang permanenteng batas. Text ko sa'yo pag nakita ko yung RA number. Next, sa rights, ayan, number 13. Pakibasa mo, Kat. Right to
without the consent of the other spouse. Yan. Naglalaban talaga nila to sa family code. Right not to waive interest, rights, and shares of the absolute community of property during marriage. Dito medyo complicated na, no? Malalim na usapin na to. Because may kinalaman na ito sa mga napundar ninyong dalawa. Even ikaw yung nagpundar at wala siyang pinundar, basta nangyari siya during the marriage, after ng kasal ninyo, it becomes the absolute community of property during marriage. Ibig sabihin, pag-aari na ninyong dalawa, kahit na ikaw lang yung nag-ipon. Kahit na ikaw lang yung namumuna. Conjugal property na yon. Yes. Oh. Okay? Meron daw kayong karapatan or right na not to waive the interest. Yung huwag niyong aalisin yung interest kung tumutubo man yan. Okay? Walang pwedeng kumontra sa isa sa inyo. Hindi, dapat tanggalin ko yung interest kasi kumari ko yung bumibili. Yung nga tipong ganon. Next. Right to the administration and enjoyment of the community property. Right not to support the abandoning or guilty spouse. O dito, napag-usapan natin kanina pero dinagdag pa rin. As number 16. No? Pag sinabing guilty spouse, yung nagtaksil. Okay? Pag nagtaksil, tapos naghahabol ng suporta, halimbawa, si babae, nagtaksil siya, may asawa ng iba, tapos naghahabol po siya ng suporta sa ex niya, sa ex-husband. O, may right si ex-husband, huwag magbigay, nag-asawa ka na nga eh. Ang obligasyon na lang ni lalaki, yung mga anak nila. May mga bata, oo. Yes. Okay? Number 17, panghuli. Pakibasa mo, Kat. Right to encumber and administer the separate property of the other spouse if granted judicial authority to do so. Yan. Karapatan daw na isanla yung pag-aari mo minana mo. Okay? Hindi lang pagbebenta kahit wala siyang consent. Ito ay karapatan mo din na isanla siya at i-administer or pamahalaan yung iyong property na kahit wala siyang consent. Okay? At kung umalma, hindi pumayag, kailangan mo kumuha ng judicial authority. Okay? Kuha mo, Kat? Opo. Kailangan mo kumuha ng court order kapag kumontra ang asawa. Ano pa ba mangyayari sa pagsasama ng asawa kung nagkakasuhan na sila? Oo nga, hindi na parang pag dumating ang panahon na parang nagkasuhan na, parang ang hirap na ibalik yung... Oo, kasi it's also equivalent to betrayal. Betrayal of trust. Imagine mo, katabi kayo natutulog, tapos may kaso kayo sa korte. Kakayanin pa ba ng mga dibdib niyo? Oo, yun nga. My goodness. So, these are 17 rights na inisa-isa ng family code. Yung obligations naman, very quick lang before we end. Balikan natin yung obligations. Mapapansin mo, 17 yung rights, ano? Talagang ang mentality natin ay puro rights. Samantalang yung obligations ay 5 items. Ano yung number 1? Number 1 is duty to live together in one home. Number 2? Ang obligasyon na tumira sa isang bahay. Or bahay. Duty to observe mutual love, respect, and fidelity. So, kung nag-expect ka na mahalin ka at i-comfort, it is your duty to observe mutual love and respect. Yeah. So, pinantay na, di ba? Pinantay na. Duty to mutual help and support. Yan. Bound to support each other sa lahat ng areas, physiologically daw, psychologically, and spiritually. Now, may commentary pa din dito galing sa isang kaso na a spouse cannot be examined for confidential information received during the marriage by anyone without the consent of the other spouse. Alam ba, may nalalaman kang bagay na
na inorderan ka ng korte para sabihin yung nalalaman mo. Hindi pwedeng kunin ng korte yon nang walang pahintulot ng asawa mo. Okay? Mm, Hindi mo siya pwedeng itestigo or ilabas kung hindi pumapayag ang asawa mo. mm, Hmm. Okay? Pag sinabing a spouse cannot be examined, this is about court proceedings, court process. Or mm, kahit may mga NBI na nag-iimbestiga or barangay na nag-iimbestiga, they cannot get information from you directly na confidential tapos hindi pumayag yung asawa mo. Kailangan mo mm, kumuha ng consent niya. mm. Babae man o lalaki yung Iniimbestigahan. iimbestigahan. Okay? Opo. Kasi nga, kailangan sabihin ito, kailangan isingit ito under the duty to render mutual help and support. Mm, Kasi baka mapahamak yung asawa mo sa pagbibigay niya ng information na hindi ka pumapayag. Kaya kailangan niyo muna pag-usapang mag-asawa oo. ng masinsinan para wala mapahamak sa inyo. Oo, oo, tama. Number 4, obligations. Article 70 under the mutual help and support pa rin, Kat. Mm. Pakibasa mo nga. Spouses are Spouses are jointly responsible for the support of the family, and expenses for such support and other conjugal obligations shall be paid from community property, from income or fruits of separate properties. In case of insufficiency or absence of income and fruits, such obligations shall be satisfied from their separate properties. okay. Ganito yan, Kat. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na jointly responsible na husband and wife sa pagsusuporta sa needs ng buong bahay. Okay? Hindi na yung lalaki lang, kagaya ng civil code before. So, both na. Saan kukunin yung mga bayaran na yan, expenses na yan? Saan kukunin? Number 1, sa community property. Anong ibig sabihin nito? Yung lahat ng pinundar ninyong dalawa. Pinagpaguran ninyong dalawa. Kung meron kayong joint account, na family account, naghuhulog ka doon, naghuhulog din siya doon, doon pwedeng kumuha ng pambayad sa expenses. Okay? Number 2, Opo. from income or fruits of separate properties. Yung separate properties ninyo na meron kayo before kayo mag-asawa, kung kumikita man yun, doon din pwedeng kunin. Okay? Kaya nga pag nangutang yung isa, pwedeng habulin ng creditors yung pag-aari din ng isa. Okay? Opo. Kaya pag nangutang yung asawa mo nang hindi mo alam at di siya nakabayad, kahit hiwalay na kayo pero kasal pa rin kayo, hahabulin ng batas yung mga pag-aari ng isa na hindi naman nangutang. Bakit? Kasi ang paniniwala ng Supreme Court, kapag hindi pa dissolve yung marriage at merong effort na ginawa yung isa, ay pinagpapalagay ng batas daw na nakinabang ang family, ang institusyon doon sa inutang, kahit na walang consent ng isa. Mm. Just imagine that, kung 10 or 20 years na kayong hiwalay, tapos nangutang siya, hahabulin ka pa rin yung property mo kahit hindi ka doon nakasulat as co-maker or co-borrower. That's number 2. Number 3, kung kulang daw, galing sa 1 and 2, walang makuha from 1 and 2, such obligations shall be satisfied. Matatawa ka dito eh. Such obligation or expenses shall be satisfied from where? From their separate properties. Kumbaga, pipigain ka talaga kung anong meron ka na nagpuproduce ng pera. Natawa lang ako dito eh. Kung wala nang pagkunan, bahala na kung ano man merong kinikita kayo. Kung tambay yan, sugarol, lasenggo. Kaya walang silbi itong batas na to kung ano yung sitwasyon ng tao. Pag mayaman, pwede, may habol. Di ba? Kung anak na may minanang malaking negosyo, tumatakbo negosyo, kumikita for generations, so may habulin ng batas. Di ba? This amends Article 111 of Civil Code obligating the husband to support his wife and the rest of the family.
Yes, nasa Article 111 ng Civil Code yan. Okay? Husband administrator, wife co-administrator of conjugal properties. Unless prenuptial agreement conferring said rights to the wife. Halimbawa, may prenuptial agreement, no, nilagay doon na yung administration ng properties ay nakatalaga sa babae lang. In-entrust ng lalaki everything sa babae. Kung nakalagay siya sa prenuptial agreement. Again, sinong gagawa nito? Eh di yung mga mayayaman, yung husband sobrang busy pagpapatakbo ng negosyo, eh wala na siyang time para i-manage pa yung property. Sayang mo na asawa ko dyan. Take the case of big, rich Chinoys. It happens to them. Yung ganitong mga setup. Okay? Opo. Ang karugtong pa nito, yung obligation to manage the household. Duty to manage the household. Consistent with the policy of ensuring equality between spouses, Article 71, this shall be the right and duty of both spouses. Spouses. Oh, look at this. With the policy. Saan policy yan? Sa United Nations. Yung equality. Dictate sa atin yan. Galing sa United Nations. Nakapirma tayo doon na meron tayong batas na gagawin tungkol sa equality between men and women. Ito ngayon yung resulta. Anong meron? Equality. This change. Pakibasa mo ka. This change in the rules in the family code answers the cry of Filipino women that they should not be confined to stereotype roles, one of which is the management of the household. Wives would like the husbands to share this responsibility, like worrying about the high prices of food and family necessities, making both ends meet, helping the wife with chores during maid absence, taking care of the baby at night, especially if both spouses go to office or work during the day. Medyo, Very, Mm-mm. no? Very specific, no? opo. Nangyari ang equality dahil daw sa cry, no? Umiiyak ang maraming Filipino women No. na Oo. nagtapos ng abogasya, nagtapos ng doktor, nagtapos ng engineer, etc., etc. Bakit lang sila mako-confine sa isa sa bahay? Oo, yun nga sinasabi ko kanina. Paano naman yung pag-aaral na ginawa sa kanila ng kanilang magulang? Di ba? Oo. Pwede naman sila magkapera. So, naging concept yan ng mga gumawa ng family code. Oo nga, kung pareho silang kumikita, mas lalago ang buhay ng pamilya. Ganon ang expectation ng mga gumawa ng batas na ito. Pero hindi lahat ay nangyayari sa kanila ng mga kinasal o nag-asawa. Kasi tingnan mo, the wives would like the husband, gusto rin nilang mag-worry din daw ang mga husband sa taas ng bilihin. Hindi lang yung mga babae daw ang laging nagmamanage ng pagtitipid. Dapat mga lalaki din daw ay magtipid. Mag-alala din sila sa taas ng mga bilihin. Making both ends meet, no? Pagkasyahin yung kinikita ng pamilya. Tumulong sa wife sa house chores, paghuhugas ng plato, paglalaba, lalo na kung wala yung maid. Sino ba ang mga may maid? Hindi yung mayayaman. May pambayad. Pati pag iyak ng baby sa gabi, dapat yung husband din daw ay tumatayo at nagtitimpla ng gatas. Lalo na kung pareho na sila nagtatrabaho. Okay? So ito yung mga naging diskusyon or pag-uusap bago na isabatas yung batas na ito. Kasi bawat batas naman may reason kung bakit ginawa yung batas na yan. Kaya yung mga reason na yan, makikita mo sa kanila pagtatalo during deliberation. Gaya ng pagtatalo na ginagawa din nila sa divorce bill. Ito yung reason kung bakit nagkaroon ng equality between the male and the female, between the husband and the wife. Okay? Duty to fix the domicile yung pang-5. Pakibasa mo ka. Duty to fix domicile. Couple must both decide as to the location of their conjugal home.
Oh, look at this. Yung engineer tsaka doktor na kaso sa korte, nanalo si babaeng doktor, pero what happened to the marriage? It goes against this obligation, di ba? Must both decide as to the location of their conjugal home. Kailangan gusto rin ni babae yung tirahan. Gusto ko rin dito. Dito tayo. Okay, fine. Nagkasundo. Okay? Pero sa kaso ng dalawang iyon, ay hindi natupad ang batas na ito. Kaya it only shows na mayroong contradictory to each other sa ating mga batas. Mm. Di ba? Contradictory to each other. Ito. Matatapos tayo. Wala yung aking charger. Lang ka. Ayos lang ako. So, 5 obligations versus 17 rights. Balance ba? Hindi. Kung sa numbers, hindi. Hindi. at pati sa principle, hindi rin balance eh, di ba? Mm. It it destructs the family. It destructs the institution. And finally, closing part na tayo. Marital rape, People versus Juma 1, case last April 2014 na nagsasabing rape daw kapag pinwersa ng lalaki yung kanyang sarili sa kanyang wife. Dahil sa CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Oo. Paano mo naman ipapaliwanag yung need ng lalaki na natural na hindi niya makontrol to release? Mm. Di ba? Pag-usapan natin, wala dito sa batas na dapat naglalambing muna yung husband. Mm. Wala dito sa batas na dapat kinukondisyon muna niya yung asawa niya. Basta rape na kagad, violation na kagad yung lalaki kapag hindi pumayag si Mrs. Oo. Mm. Pag Kaya, pinilit at hindi pumayag. yes. Besides, sabi dito sa baba, husband who feels aggrieved by his indifferent or uninterested wife's absolute refusal to engage in sexual intimacy may legally seek the court's intervention. To what? For what? To declare her psychologically incapacitated to fulfill an essential marital obligation. But he cannot and should not demand sexual intimacy from her coercively or violently. Ano ang ino-offer na solusyon ng batas kapag daw hindi pumapayag yung babae? Ano ang ino-offer ng batas? Sabi ng batas, pag hindi pumayag ang babae, pwede ni lalaki sabihin sa korte na mag-seek ng court's intervention na i-declare yung kanyang asawa na psychologically incapacitated kasi hindi niya ma-fulfill yung marital obligation niya na to satisfy her husband's need for love and intimacy. Nasaan naman yung instructions ng family code to preserve the family, to preserve the marriage? Nandito ba? Nandito ba, Kat? Yung ano, sir? Yung intention to preserve the marriage, nandito ba? Wala eh. Wala eh. Kasi inuutusan mo na siya na mag-file sa korte na ipa-annul yung marriage. Oo. Tapos, On the ground parang, of psychological incapacity. oo, confusing siya kasi, yun nga, may right yung lalaki na to satisfy yung intimacy, yung sexual gratification, etc. Pero confusing siya naman kasi naman si babae, meron din siyang right. Ito lang sa pag-iisip ko lang po na may right din siya to refuse kung Wala siya sa oo, mood.
oo, wala siya sa mood. Bawal yung Mm. violently or coercively Yes. pipilitin mo yung babae to have sex with you, ganun. Mm. So, sabi nung batas na ito sa mga husbands, meron ka daw ibang solusyon. Ano 'yon? Mag-file ka sa court. Kaya, Oh, i-declare mo psychologically incapacitated yung wife mo to fulfill an essential marital obligation, which is your right to sexual intimacy. Sabi kanina mm, sa pinag-aralan natin. mm. Oh, Pero parang ang labo nga kasi siyempre talaga bang ifa-file mo yan sa court oo, to ito prove ba na ay ito bang ito bang advice na ito or batas na ito ay leading towards the preservation of the marriage? oh, no, no, no. Hmm. Yan dito ako Kasi, natatawa. oo, kasi pag umabot na yan sa korte, sabi nga natin, medyo may problema na talaga sa marriage life nyo. Mm. Kaya dito ako natatawa pagdating sa mga ano natin, batas natin. Ang At inaakusahan mo na ngayon, asawa mo. yes, oh, iba pa rin ang idea ng Diyos. Idea ng tao to eh. File ka na Ah, lang ng psychological capacity. Idea ng tao yan eh, di ba? ah, Anong idea ng Diyos? Baby mo yan. Pag wala sa mood, edi palipasin mo muna hanggang ah, gumanda mood niya. lambingin mo muna, may ano muna. Yes. Yes. Oh, sino mas may best idea ngayon tungkol sa marriage? Yun nga. Edi yung Ang, designer. ah, yung Mm, designer, yung creator. yes. Oh, ganda na naman discussion natin today, Kat. Oo. Mm. Anong last part? Sabagay, last part na yun. Ito. Na-discuss ko na to kanina. So, meron tayong video presentation sana. Pero next session na yan. Doon Apa. sa last session natin. Summarize natin lahat. So, what can you say about your lesson today, Kat? Very interesting and fulfilling on my part as a pre-marriage counselor. Mm. Ah, kasi mas inisa-isa. Actually, ang dami ko din talaga alam dun sa rights and Mm. obligation ng um, husband ng spouses. Kasi sa pre-marriage counseling namin, hindi kami na-i-discuss sa actually Mm. ngayon yun nalaman. Plus, Yes. may So, mga mm. pinag-aralan tayo na medyo confusing nga, no? Mm. Ah, current na laws na meron din tayo. Mm. Um, parang ang lahat na ito, tama yung sinasabi mo, sir, na mas maganda. Above all, pinakamaganda talaga yung disenyo ng Mm. Diyos. Yung ideas. Idea niya. Supposed to be, batas talaga yun eh. Hindi siya optional. Required tayong sundin. Pero ginagawa nating optional because ang paniniwala na binigay sa atin ay what you see is what to believe. Diba? To see is to believe. Yan ang turo ng mundo. Kaya kung hindi mo nakikita nag-work siya sa iba, you will never try it. Kung na-expose ka sa environment of hiwalayan, environment na puro galit sa perfect marriage at walang forever, Hmm. you will also have the same feeling or belief or ideas because ang nasusunod ay to see is to believe. Oo nga. Okay? So once again, thank you, Kat, for your attention. Salamat sa iyong time, sa masusing pag-aaral at atensyon na ginagawa mo. We appreciate Uh, that very much. Thank you po, sir. Thank you din. So, parang nakikita ko lagi yung vision ko sa iyo na ikaw magiging future mayor ng inyong city. Di ba? Sa dami ng Ah. kaalaman mo, sa dami ng nalalaman mo ngayon, hindi ka napapayag na mangyari ang isang bagay na mali. Kasi meron ka ng best idea na dapat nilang natututunan at ina-apply para maalis yung stress sa buhay nila. Mm. Diba? Kaya hindi ka napapayag someday. Kasi makikita mo na lang na
Kaya sila nagkakaproblema because of their ignorance sa bagay na alam mo pero di nila alam. Oo. Hmm. So, ngayon na nalaman mo na yan, sa tingin Yeah. ko, hindi ka papayag na hindi mo ituro yan. At hindi ako naniniwala na ito-tolerate mo yung mga bagay na sumisira sa buhay ng mga community mo just because of ignorance. Oo. Talaga, sir. Hmm. Kasi anong silbi ng knowledge kung walang application, walang sharing? Yes, correct. So, thanks again, Kat, for enrolling in this course, and please Thank you, help sir. us, yes, help us propagate this God's idea on the marriage design that will surely last longer than the human beings' ideas. Opo. Thank you. Thank Thank you for you. imparting your knowledge. Salamat po. Yes, my pleasure. See you again next Sunday. Yes po, sir. Bye. Bye.